listening here in Kuwait TV. Mag-aalas 10 na ng gabi at nasa lansangan pa rin si Jane habang nagtitinda ng kakanin. Tahimik siyang nakaupo sa isang tabi para magpahinga. Simula umaga, naglalako na siya ng kanyang paninda para makatulong sa kanyang mga magulang. Pagod na ang 24 anyo sa dalaga pero hindi niya ito ininda, lalo pat kinailangan niyang maubos ang bitbit na kakanin para maiwasan ang malabakal na kamay ng kanyang ama. Napailing si Jane nang makita nga wala nang bumibili ng kanyang paninda. Bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil marami-rami pa ang kakanin sa kanyang basket. Natatakot si Jane dahil posibleng sasaktan na naman siya ng kanyang ama sa oras na uuwi siya sa kanilang bahay. Hindi, siguro naman maiintindihan nila ako ngayon, lalo pat sobrang dami ng dala kong kakanin kaninang umaga. Tama, hindi naman siguro magagalit ang tatay. Bulong niya sa kaning sarili at dahan-dahang tumayo. Lakas loob na nagdesisyon si Jane na umuwi para naman makapagpahinga na siya. Ilang ulit pa siyang napalunok ng laway dahil sa kabang nararamdaman niya. Lumaki si Jane na sanay na sa bugbog ng kanyang ama. Hindi niya maintindihan pero mainit ang dugo nito sa kanya, lalo na kung wala siyang perang maibigay dito sa oras na hihingi ito. Ganun pa man ay hindi gumanti o umalis si Jane at tahimik na tinatanggap ang masasakit na salita at kamay ng kanyang ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at kapatid, kaya bilang nakakatanda ay titiisin niya ang lahat para sa kanila. Nilakad lamang ni Jane ang kabaan ng kalsada pa uwi sa kanilang barong-barong na bahay. Nakita niyang bukas pa ang maliit nilang ilaw, kaya alam niyang gising pa ang kanyang ama't ina. Tahimik siyang pumasok sa loob at napatigil hininga nang makita ang kanyang ama na nakaupo sa mesa na tila hinihintay siya. Tay, magandang gabi po. Naubos mo ba ang paninda mo? Kahapon ay hindi mo ito naubos, hindi ba? Pasensya na po, tay. Medyo matumal ho talaga ngayon eh. Marami pa ho kung hindi naibenta ho dito. Eh di panis na yan. Bruha ka talaga. Ano bang ginagawa mo doon sa lansangan at hindi mo maubos-ubos ang mga paninda mo? Nagpapaganda ka lang ba doon? Imbis na magbenta? Kahit kailan ka talaga. Wala kang kwenta. Agad niya napapikit si Jane nang makitang tumayo na ang kanyang ama at agad na sumugod sa kanya. Tila isang statwa ang dalaga habang hinihintay ang malabakal na kamay ng matanda. Napatigil hininga na lamang si Jane nang maramdaman ang sakit sa kanyang ulo at balikat dahil napalo na naman siya doon ng kanyang ama. Paulit-ulit ang ginawa ng matanda hanggang sa manakit ang kamay nito at agad ding tumigil. Kainin mo yan ha. Wala kang pagkain ngayon dahil wala kang silbi. Akin na nga yung pera. Lumabas agad ang lalaki matapos makuha ang pera kay Jane. Tahimik na lamang na umiiyak ang dalaga at dahan-dahang minasahe ang kanyang ulo't balikat. Diyos ko, hanggang kailan ako magtitiis dito sa ama ko? Sobrang pagod na ho ako. Ang hirap maging mahirap. Tapos mainitin pa ang ulo ng mga magulang ko. Wika niya habang umiiyak. Napatigil lamang si Jane sa pag-iyak nang makitang gising pa lang kanyang dalaw pang kapatid. Napangiti si Jane at agad yumakap sa dalawang batang babae. Nagising ba namin kayong dalawa ni tatay? Pasensya na kayo ha. Mainit ang ulo ni tatay eh. Bakit po kayo pumapayag na saktan ni tatay ng paulit-ulit, ate? Bakit hindi niyo po siya nilalabanan? Dahil tatay natin siya, ayokong lumaban sa mga matatanda. Hayaan ninyo at hindi naman ganun kasakit eh, dahil nasanay na si ate. Tumangon lamang ang dalawang bata at mahigpit na yumakap sa kanya. Nais pa sanang umiyak ni Jane nang biglang pumasok ang kanyang nangangayayat na ina. Nay, kumain na ho kayo? Hindi pa. Hayaan mo na. Dahil wala na rin namang pagkain. Ang importante ay nakakain ng mga kapatid mo.
Nagkita na ba kayo ng tatay mo? Humihingi yun ng pera. Ibigay mo sa kanya lahat ng meron ka. Kinuha na po niya, Nay. Umalisin po agad. Nagalit nga siya dahil hindi ko naubos ang paninda eh. Dapat kasi gumagawa ka ng paraan para maubos yan, Jane. Para naman matuwa kami sa'yo. Panis na yan bukas kaya kainin nyo na lang. Opo, Nay. Kakainin na lang po namin ito lahat. Pumasok na sa maliit na kwarto ang ginang at naiwan naman si Jane sa sala kasama ang dalawang kapatid. Napailing na lamang siya at tahimik na sinunod ang utos nito. Tulad ng mga nakaraang gabi, mabigat ang dibdib ni Jane dahil sa kanyang mga magulang. Simula elementarya hanggang sa makapagtapos siya ng high school, ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa kanya. Minsan naitanong ni Jane sa kanyang sarili kung anong kasalanan niya, gayong wala naman siyang ibang ginagawa kundi sundin ang lahat ng mga utos nito. Gabi-gabi na lamang umiiyak ang dalaga at aalis ang bahay kinabukasan para maghanap ng pera para matuwa lamang sa kanya ang kanyang ama't ina. Kapit lang, Jane. Darating ang araw na papabor din sa atin ang panahon. Sa ngayon magpursige ka para naman matuwa sa iyo ang iyong nanay at tatay. Niyakap na lamang ng dalaga ang kanyang sarili at agad pinikit ang mga mata. Hindi rin naman nagtagal ay agad nakatulog si Jane dahil na rin sa pagod ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan, maagang nagising si Jane at tulad ng dati, nakahanda na ang isang basket na kakanin na gawa ng kanyang ina. Tahimik siyang naghanda at umalis rin kaagad ng bahay kahit wala pa siyang agahan para makapagbenta kaagad. Kahit gustuhin man niyang magpahinga muna, ay hindi niya magawa. Sa takot na baka aabuti na naman siya ng gabi at hindi pa ubos ang mga kakanin. Tiyak niyang makakatanggap na naman siya ng palo galing sa ama. Kaya doble kahit si Jane para lamang maubos ang kanyang paninda. Lumipas ang 10 oras, napangiti na si Jane dahil ubos ang kakaning-kanyang dala. Para siyang batang napatalon-talon sa tuwa at agad umuwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya dahil umiiyak ang kanyang mga kapatid habang sinasaktan ng kanyang ama. Teka tay, tigilan niyo po yan. Nasasaktan na po sila. Huwag kang makialam, babae ka. Kung hindi ay masasaktan ka rin sa akin. Tay naman. Oo, sanay na po ako sa pananakit ninyo. Pero wag mo naman tong iparamdam sa mga kapatid ko. Sobrang bata pa ho nila. Ganon. Pues ikaw na lang ang sasaktan ko. Galit na sumugod sa kanyang matanda at napayakap na lamang si Jane sa kanyang mga kapatid upang hindi ito masaktan. Sunod-sunod na palo ang natanggap ni Jane hanggang sa magsawa ang kanyang ama at galitong umalis ng bahay. Iyak lamang ng iyak ang dalawang bata habang nanghihina si Jane. Okay lang kayo? Nasaktan ba kayo? Ate, may dugo sa ulo ninyo. Sorry po ate, nasaktan ka ng tatay dahil sa amin. Gutom na po kasi kami. Kaya kumuha po kami ng pera sa pitaka niya. Sorry po. May perang ate rito. Bumili kayo ng ulam at bigas. Huwag na kayong umiyak ha, at okay lang ako. Agad na sumunod ang dalawang bata kahit umiiyak pa rin ang mga to. Samantalang si Jane naman ay nakapasandal na lamang sa gilid dahil sa sakit ng kanyang ulo. Tila papel na walang lakas ang katawan ni Jane. Pagod siya sa buong araw na pagbebenta at nakakatanggap pa siya ng palo sa kanyang ama. Kusang tumulo ang kanyang luha habang tulalang nakatingin sa kawalan. Gustong-gusto niya nang umalis kasama ang mga kapatid pero hindi niya alam kung kaya niya ba itong gawin. Tahimik na lamang siyang tumayo at hinintay ang mga kapatid na bumalik. Lumipas ang ilang oras ay tahimik silang kumakain na parang walang nangyari. Nagbalik na rin ang kanilang ama kasama na nito ang kanilang ina. Tumikhim si Jane at tumingin sa kanyang ina nang makapasok sa loob ng kwarto ang kanilang ama. Nay, kain na po tayo. Nagluto po ako ng kanin at ulam. Tapos na kaming kumain ng tatay mo sa labas. Bukas ay maaga kang gigising dahil marami ka pang ibebenta. Isama mo na rin ang dalawang mong kapatid para matulungan ka. Po?
Wag na po, Nay. At kaya ko naman po ang trabaho ko eh. Mas mainam kung dito na lamang po sila sa bahay. Para ano, Jane? Para bugbugin na naman sila ng tatay mo? Wag na. Isama mo na lamang sila. Tahimik silang iniwan ng ginang sa kusina. Kaya napatingin si Jane sa dalawang bata. Sasama ba kayo sa akin bukas? Oo, ate. Para hindi na kami masaktan ni tatay. Isa'y na lang kami sasama. At tiyak naming busog pa kami. Pero delikado sa lansangan. Maraming masasamang tao roon. Wala rin namang kaibahan dito sa bahay, ate. Masama rin naman ang ating tatay at palagi na lang mainit ang ulo sa atin. Mas mabuti pang sa'yo kami sasama. Hindi mo po kami sasaktan. Ha, sige. Basta't behave lang kayo ha, para makapag-focus ako sa pagtitinda. Tuwang-tuwa ang dalawang bata at napayakap kay Jean. Naluluha naman ang kanyang mga mata sa awang nararamdaman niya para sa mga to. Maagang natulog ang magkakapatid at maaga rin silang nagising para umalis na at magbenta. Tahimik lamang ang dalawang bata habang nakahawak sa laylay ng damit ni Jane habang naglalakad sila papuntang lansangan. Okay lang ba kayong dalawa? Malayo-layo pang lalakarin natin. Isabihin niyo lang sa akin kung pagod na kayo ha at itigil tayo saglit. Okay lang kami, ate. Huwag mo na kaming isipin at hindi po kami lalayo sa inyo. Good. Tama yan. Tara, doon tayo magbenta. Masayang nagbibentang magkakapatid sa lansangan. Mukhang sinaswerte naman sila dahil maraming tao sa araw na yon. Paubos na ang kanilang benta nang biglang nalingat si Jane at nawala sa kanyang gilid ang dalawang bata. Teka, nasaan ang mga batang yun? Andito lang yun kanina. Agad silang hinanap ng dalaga at napasinga pa siya nang makita ang dalawang bata sa di kalayuan habang hawak ng isang lalaki. Hoy! Kapatid ko yan! Saan mo sila dadalhin? Mabilis tumakbo si Jane papunta sa lalaki at iniwan na lamang basta sa isang tabi ang kaning paninda. Galit at takot ang nararamdaman niya sa oras na yun. Lalo na nang makita niyang nagsimula ng umiyak ang dalawang bata. Humihingi rin siya ng tulong pero wala ni isang nangahas na tulungan siya. Naiiyak na lamang si Jane at binilisan na lamang pagtakbo para lamang maabutan ng lalaking may hawak sa kanyang dalawang kapatid. Napunta sila sa isang iskinita kung saan wala ni isang tao o sasakyan sa lugar maliban na lamang sa isang lumang sasakyan. Nagsimula na siyang mangamba dahil alam niyang wala nang makakatulong sa kanya. Agad na tumigil ang lalaking may suot ng bonnet at tumitig sa kanya. At kahit kinakabahan, lakas loob na lumapit si Jane dito. Bitawan mo ang mga kapatid ko kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Sorry miss, trabaho lang. Umalis ka na lang at hayaan mo nga ang batang to na sumama sa akin. Hindi! Hindi mo pwedeng isamang mga kapatid ko sa impyerno. Magkamatahin muna tayo bago mo sila mailayo sa akin. Masasaktan ka lang, miss. Kaya pwede ba? Umalis ka na lang at hayaan sa akin ang mga batang ito. Galit na sumugod si Jane at napaaray na lamang siya nang hindi niya matamaan ng lalaki dahil pasimple lamang tong umilag. Nang akmang hahawakan niyang dalawang bata, ay mabilisong nailayo ng lalaki kaya siya nagsubsob sa semento. Naluluha na lamang umupo si Jane at nagmakaawa rito. Please, kuya, wag po ang mga kapatid ko. Hindi mo alam kung gaano kayo sila kamahal. Ako na lang po. Ako na lamang pong isama ninyo. Wag lang po ang mga kapatid ko. Dahil hahanapin sila ng mga magulang namin. Natigilan ng lalaki at lumingon-lingon sa paligid. Ibig mong sabihin, hindi ka nila hahanapin sa oras mo wala ka, miss? Tama. Kaya kuya, please, bitawan mo sila. Agad na binitawan ng lalaki ang dalawang umiiyak na bata. Mabilis ang mato na nakalapit kay Jane at agad yumakap. Tahan na. Umalis na kayo rito at umuwi na kayo ng bahay. Sabihin niyo kay nanay at tatay na nakuha ko ng masamang tao. Huwag kayong tumigil sa pagtakbo hanggat hindi kayo nakakarating sa bahay, okay? Ate, sumama na lang po kayo sa amin. At tumakbo na lamang po tayo palayo sa lalaking yan.
Natatakot kami ate at baka may huhuli na naman sa amin sa unahan eh. Oo nga Ate Jane, ayaw naming umuwi ng kami lang. Hindi. Huwag kayong matakot. Gawin yung iuutos ko at magsumbong kayo sa mga pulis. Sabihin nyo kay nanay at tatay na pupunta kayo ng mga pulis. Mas lalo pang naiyak ang dalawang bata at agad na paatras nang makitang lalaking lumapit kay Jane. Tama ng daldal. Halika na babae. Bago pa may makakita sa atin. Tayo! Tumakbo na kayo at iwan niyo na ako rito. Tumakbo na lamang ang dalawang bata papalayo kay Jane habang siya pilitan naman ng dalagang ipinasok sa isang lumang kotse. Napaiyak palalo si Jane nang makita nga papalayo na sila sa lugar at hindi niya na makita ang kanyang mga kapatid. Doon na pumasok sa kanyang isipan na totoong nakidnap siya. Kuya, parang awa mo na. Wala ho kayong makukuha sa akin. Kaya please, ibaba mo na po ako rito. Hindi po kami mayaman kuya. At wala pong perang nanay tatay ko na pambayad po sa inyo. Tumahimik ka na lang miss. At saka hindi ko kailangan ng pera ninyo. Trabaho lamang to. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Kung hindi ka lang sana nakailam kanina, ay wala ka sana rito ngayon. Pero okay lang. Mukhang gumagana pa naman lahat ng organs mo eh. Iyan na lang ang ibebenta namin. Napasinghap na lamang si Jane sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip na totoong haka-haka sa kanilang lugar na may isang grupong nangunguha ng bata at binebenta ang laman ng mga batang nakukuha ng mga to. Agad nagwala si Jane at pilit lumalabas ang sasakyan kahit alam niyang mabilis ang takbo niyon. Naiimbiyar na naman ng lalaki. Tumigil ka na. Kung hindi mapipilitan akong patahimikin ka. Kahit magwala ka ba dyan, ay wala nang makakarinig sa'yo. Nagsasayang ka lang ng lakas at boses, miss. Napahagulhol na lamang si Jane at galit na tumingin sa lalaki. Pag ako talaga nakalabas dito, humanda kang lalaki ka. Lumalaban kami ng patas tapos kikidnapin niyo lang kami. Sa oras na malaman ng pulis ang ginagawa nito, humanda talaga kayo. Mabubulo kayo sa kulungan. Iyon ay kung malalaman nila, miss. Walang maniniwala sa'yo, lalo na sa mga kapatid mong sobrang bata pa. Tumahimik ka na lang dyan at naririndi na ako sa boses mo eh. Wala nang magawa si Jane kundi ng umiyak ng tahimik dahil napagtanto niya nga sayang lamang ang kanyang lakas dahil wala rin namang makakarinig sa kanya. Ilang oras pang lumipas ay nakarating na nga sila sa isang abandonadong bahay at nagtaka si Jane dahil wala man lang ni isang bata ang naroon sa lugar. Teka, akala ko ba nanguhuli kayo ng mga bata? Bakit wala akong nakitang bata rito? Wala ka sa warehouse, kaya wala ka talagang makikita rito. Andito ka, sa pamamahay ko. Bakit? Bakit mo ako dito dinala? Dahil hindi ka naman bata eh. Bata ang kailangan namin, miss. Kaya bakit kita dadalhin dun sa warehouse? Para makatikim ako kay bossing? Wag na. At kotang-kota na ako sa sapak no, no? Napatigil si Jane at napatitig sa lalaki. Pasimple itong nagbihis sa kanyang harapan at nagulat pa si Jane nang ibaba nito ang bonnet kayang kitang-kita niyang kabuo ang mukha ng lalaki. Bakit mo tinanggal ang maskara mo? Hindi ka ba natatakot na baka mamukhaan kita at isumbong kita sa mga pulis? Hindi mo yan magagawa. Dalawang gaanong signal dito. Alam ko rin na hindi ka makakalabas sa bahay na to. Pero na lamang kung gugustuhin ko. May panilaki akong damit dyan. Maligo ka kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, bahala ka. Agad umalis ang lalaki sa kanyang harapan at tahimik tong nagluto ng pagkain. Nalilito tuloy si Jane dahil biglang nawala ang kanyang takot at kabang nararamdaman at napalitan to ng pagkamangha. Tahimik siyang kumuha ng malalaking damit at agad pumasok sa isang banyo. Nagulat pa siya dahil kumpleto sa gamit ang banyong yun kaya agad siyang nakaligo. Presko ang pakiramdam ni Jane nang makalabas ng banyo at nagulat pa siya nang makitang handa ng pagkain sa mesa. Nakaluto ka na? Ang bilis naman.
Nakapagluto na ako kanina bago umalis. Konting init lang ay okay na. Umupo ka na at kumain na tayong dalawa. Dahan-dahang lumapit si Jane sa lalaki at nagulat pa siya nang tahimik itong naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Pakiramdam ni Jane ay hindi siya isang bihag sa bahay na yun kundi isa siyang bisita. Tahimik silang kumakain at sa unang pagkakataon nakaramdam ng pagkabusog ang dalaga. Naluluha siyang yumuko dahil sa kanyang nararamdaman. Napansin naman yung ng lalaki kaya agad tong tumigil sa pagsubo. Ayos ka lang, miss. Hindi ba masarap ang pagkain hinanda ko? Gusto mong umorder tayo? Hindi. Gusto ko lang magtanong. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo ako pinakain gayong bihag mo ako? Ha? Lahat naman kami ganitong ginagawa sa mga bihag Tsaka, wag mong lagyan ng mali siyang ginagawa ko. Dahil normal lamang to sa akin. Huwag ka nang umiyak dyan. Kanina ka pa iyak ng iyak Tumango ni lamang si Jane at muling kumain. Namamangha siya rito dahil bukod sa gwapo at matipuno ang katawan nito, magaling pa itong magluto. Kinabukasan, nagising si Jane nang wala ng lalaki sa loob ng bahay. Nakita niyang nasa labas pala ng bahay ito habang may kausap sa telepono at naiwan siyang mag-isa sa loob. Tahimik siyang nagmamasid sa paligid hanggang sa inaisipan niyang sumilip at makinig sa lalaki. Nakita ni Jane na napapakamot ang lalaki kaya alam niyang napapagalitan to. Maya-maya pa'y muling bumalik sa loob ito kahit pa hindi nito natapos ang tawag. Sige po, boss. Pasensya na po kayo Hindi na po mauulit. Ako na pong bahala sa kanya. Wika ng lalaki bago binaba ang tawag. Nagtaka si Jane dahil unti-unting tumitig sa kanyang lalaki at dahan-dahang lumapit sa kanya. Napaatras siya hanggang sa makorner siya nito. May problema ba? Nagalit sa akin ang amo ko dahil imbis na bata ay isang matandang nahuli ko. Nais niyang tapusin ang buhay mo para matahimik ka lalo. Lalo pat may alam ka na sa amin. Pasensya na, miss pero mapipilitan akong sundin si bossing dahil ayokong malagay kami sa alanganin. Ano? Huwag, mister. Pangako, hindi ako magsusumbong sa kahit na sino. Basta't hayaan niyo lang akong makauwi sa amin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Paano kung makakasiguro na hindi mo kami ilalaglag, miss? Lalo na ngayon nakita mo ng mukha ko. Marunong akong sumunod sa usapan, mister. Hayaan mo lang akong makaalis dito. Mahal ko pang buhay ko at bata pang mga kapatid ko. Tahimik na nag-isip ang lalaki at matagal tumitig kay Jane. Maya-maya pa'y huminga ng malalim ito at nag-iwas ng tingin. Sige, hahayaan kitang makalabas rito. Pero sa oras na malaman ng mga pulis ang tungkol sa akin, babalikan kita. Pangako, hindi ito malalaman ng mga pulis. Bukas mismo ay babalik kita sa lansangan. Huwag kang magkamaling isumbong ako sa mga pulis dahil madali lamang kitang mahahanap. At kahit magtago ka pa, hahanapin kita. Napalunok na lamang si Jane at hindi na sumagot. Tahimik lamang siya sa isang tabi habang may ginagawa ito. Magaan ang loob ni Jane sa mga oras na yun. Masaya siya dahil ilang oras at araw din ang lumipas ang hindi siya nakakatanggap ng sakit galing sa kanyang ama. Lihim tuloy siyang nagpapasalamat dahil sa ginawa ng lalaki ay nailayo siya kahit papano sa sapak at bakal na kamay ng kanyang tatay kahit pansamantala lamang. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang maisip ng kanyang dalawang kapatid. Iniisip niya kung nakauwi na ba ito ng bahay at alam na ba ng kanyang mga magulang na nakidnap siya. Napansin naman ng lalaki ang pananahimik ng dalaga kaya napatigil to at humarap kay Jane. Gusto mo na bang umuwi ngayon? Mukhang malungkot ka na dyan Hindi. Okay lang. Okay lang kung bukas mo na ako ihatid sa lansangan. Mas mainam dito dahil makakapagpahinga ako kahit isang oras lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nakakapagpahinga sa inyo? Tumawa ng mahina si Jane at napating sa labas ng bahay. Nang mahuli mo ang mga kapatid ko sa lansangan,
Nagbebenta ako noon. Sa katunayan, araw-araw akong kumakayod para sa pamilya ko. Walang pahinga dahil bawal magpahinga. Masasaktan lamang ako ng tatay ko sa oras na makita niya ako sa bahay. At yun ang unang beses kong isinamang mga kapatid ko sa lansangan. Dahil naawa rin ako sa kanila eh. Dahil araw-araw din silang sinasaktan ng aming tatay. Hindi nakasagot ang lalaki at biglang napatayo ng matuwid. Bigla namang napayuko si Jane dahil naramdaman niyang maiiyak na naman siya anumang sandali. Huminga ng malalim ang lalaki at binigyan ng tubig si Jane. Huwag ka munang umalis upang makapagpahinga ka rito. Sabihin mo lang ako kung handa ka na para mahatid kita. Hindi pwede. Kailangan ko nang makauwi agad dahil nag-aalala na ako sa mga kapatid ko. Ikaw ang bahala. Basta para sa akin, mas nakakabuti kung huwag ka na munang umalis. Marami naman akong pagkain dito eh. At hindi pa naman tayo nagugutom. Bakit sobrang bait mo sa akin? Akala ko ba'y masasama ang mga kidnappers? Hindi naman lahat. Tsaka, naawa lang naman ako sa'yo eh. Tingnan mo nga yung katawan mo. Hindi naman kita sinasaktan rito, pero may mga pasa ka na. Agad na napating si Jane sa kaning braso at agad napaiwas ang tingin ng makitang totoo ang sinabi ng lalaki. Maya-maya pa'y naramdaman niyang tapik ng lalaki sa kaning balikat, kaya agad siyang napatingala rito. Dumito ka na muna at magpahinga. Saka ka na umuwi kapag wala na yung mga pasa mo sa katawan. Tumangon na lamang si Jane at naisip niyang makakatulong din sa kanyang mungkahi nito. Kinabukasan, nagising si Jane na mag-isa na lamang sa loob ng bahay. Tahimik siyang tumayo sa kanyang higaan at agad napangiti nang makitang pagkain sa ibabaw ng mesa. Naks, dito lang ako nakakakain ng agahan . Nagluto pa talagang lalaking yun bago umalis. Agad nilantakan ni Jane ang pagkain hinanda nito at napadighay pa siya matapos kumain. Napailing tuloy siya dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng ginhawa. Gabi na nang makauwi ang lalaki at natuwa pa si Jane nang makitang may dala itong pasalubong sa kanya. Habang kumakain sila ng hapunan, nagulat si Jane nang biglang sabihin ng lalaki ang pangalan nito. Ako nga pala si Dindo. Simula ngayon, tawagan mo na ako sa aking pangalan. Ha? Bakit mo pinalam sa akin ang pangalan mo? Hindi ka ba natatakot na baka isumbong kita sa polis? Hindi. Dahil alam ko namang hindi mo yun gagawin sa akin. Tsaka mabuti ang pakikitungo ko sa'yo rito. Kaya malakas ang kutob kong mapagkakatiwalaan kita. Jane. Jane ang pangalan ko. Salamat sa pagkukup mo sa akin dito ha. Hindi ko alam kung swerte ba ako dahil ikaw kumidap sa akin. Pero parang gano'n na nga. Ay lamang ako nakaramdam ng ganito, Dindo. Alam kong mabait kang tao at may kabutihan pa rin naiiwan dyan sa puso mo. Napaiwas ang tingin si Dindo at hindi maiwasang mapangiti. Si Jane pa lang ang unang babaeng nakasama niya sa iisang bahay at nakikita niyang mabait itong dalaga. Maya-maya pa'y tahimik silang nagpahinga hanggang sa tumikhim si Jane. Dindo, matagal ka naman sa trabahong to? Ang alin? Yung pagiging kidnapper ba? Bagong recruit pa lang ako. At sa katunayan, wala pa akong maibigay na bata kay bossing. Talaga? Bakit naman? Ewan ko ba? Marami namang bata pero kusa akong atras kapag marami ang tao sa paligid. Hindi pa lang siguro ako sanay. Bakit hindi ka nilang tumigil sa ganyang trabaho? Baka hindi talaga ng gusto mong puso mo. Hindi ako pwedeng umatras. Lalo't kilala ko ang mga kasamahan ko. Posibleng patahimikin nila ako sa oras na kakalsa ko sa grupo. Napatangon na lamang si Jane at hindi na umimik pa. Malalim siyang huminga at nakaramdam ng awa rito. Nag-usap na lamang sila hanggang sa dalawin sila ng antok. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagising nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang hangin. Halos masira ng abandonadong bahay dahil sa lakas ng bagyo. Nagtulong-tulong na lamang ang dalawa para hindi sila gaanong mabasa sa loob ng bahay. Ilang oras pang lumipas, nakahinga ng maluwag sina Jane at Dindo nang makitang tumila ng ulan. Okay ka lang, Jane?
Natakot ka ba sa ulan at hangin kanina? Hindi naman. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Tumango si Dindo at agad hinubat ang damit na suot nito dahil basang-basa na to ng ulan. Agad namang napating sa ibang bahagi ng bahay si Jane dahil bigla siyang nailang kay Dindo dahil wala itong damit na suot sa kanyang harapan. Napayakap si Jane sa kanyang sarili nang biglang dumaan ang malakas na hangin at bigla siyang nakaramdam ng lamig. Napansin naman yun ni Dindo kaya mabilis siyang kumuha ng kumot at jacket. Ngunit napailing na lamang silang dalawa nang bumagsak muli ang malakas na ulan at muli silang nabasa. Ay, kailangan ko na yatang ipaayos ang bahay. Mukhang basang-basa na tayong dalawa dito sa loob. Okay lang, Dindo. Ang importante, may nasilungan tayo. Hayaan mo at titila rin ang ulan anumang sandali. Tumango na lamang si Dindo at agad dinala sa gilid ng parte ng bahay ang dalaga upang hindi gaanong mabasa sa ulan. Tahimik silang magkatabing nakaupo sa gilid at hinihintay ang pagtigil ng ulan. Maya-maya pa'y hindi sinasadya ni Dindo na mapahawak sa kamay ni Jane nang biglang lumakas ang hangin. Nagulat tuloy si Jane na sobrang init ang palad nito. Agad na hinawakan ni Jane ang lalaki at nakumpirma niya nga mainit nga talaga ang buong katawan nito. Nilalagdat ka ba, Dindo? Bakit ang init mo? Wala to. Baka malamig lang talagang hangin kaya mainit ang pakiramdam mo. Hindi. May lagdat ka yata eh. Halika nga rito. Para hindi ka mabasa sa ula. Hindi na nga natapos si Jane ang balak sabihin kay Dindo dahil bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan at kasabay pa nito ang malakas na hangin. Napasigaw na lamang siya sa gulat at napayakap bigla kay Dindo. Kapos sila nagulat at bigla na lamang tumigil ang mundo ni Jane nang maramdaman ang mainit na katawan ni Dindo. Bibitaw na sana ang dalaga nang biglang yumakap si Dindo kaya napasingap na lamang siya at hindi niya makagalaw. Dito ka lang sa tabi ko, Jane. Basang-basa na rin man tayo eh. Kaya wag na tayong umalis at hintay na lamang pagtila ng ulan. Sige. Sabihin mo lang sa akin kung nangangawit ka na ha. Tumango na lamang ito kaya tumahimik na rin si Jane. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso sa oras na yun. Lalo pat ramdam niya ang pintig ng kanilang puso ni Dindo. Nang tingnan niyang mukha nito, ay nakapikit ang binata. Dahan-dahang gumalaw si Jane hanggang napasandal na sa kanyang dibdib ang ulo ni Dindo. Napasingap si Jane nang makita ng malapitan ang mukha ng lalaki. Parang may nag-udyok na sa kanya na haplosin ang gwapo nitong mukha. Napalanok si Jane ang kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at hinaplos ng dahan-dahan ang binata. Napakagat labi na lamang ang dalaga. Nanginginig ang kanyang kamay at buong katawan sa ginaw ng paligid. Ngunit bigla na lamang nag-init ang kanyang pakiramdam. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil gustong-gusto niyang titigan at haplosin ang mukha ni Dindo. Hanggang sa kusang bumaba ang kanyang kamay sa mapupulang labi nito at agad siyang napasinghap nang hawakan bigla ng lalaki ang kanyang kamay. Dindo, gising ka pala? Hindi naman ako nakatulog dyan eh. Inayaan lamang kitang gawin ang gusto mo. Okay, akin ang kamay ko. Babawiin na sana ng dalaga ang kanyang kamay na hawak-hawak ni Dindo nang bigla tong hagkan ng lalaki. Gulat na gulat si Jane at nanlaki pang mamata na tumingin dito. Bakit mo hinalikan ng kamay ko? Dahil gusto ko, Jane. Hindi ko alam pero pakiramdam ko. Kailangan ko ang init ng kamay mo. Siguro dahil malamig? Siguro. Pero hindi lang palang kamay mo ang gusto kong halikan, Jane. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, Dindo. Doon na biglang sinakop ng binata ang kanyang labi. Napasinghap ang dalaga dahil hindi niya alam kung paano tutugunan si Dindo. Maya-maya kusang binitawan nito ang kanyang kamay at napahawak to sa kanyang batok. Napasinghap pa si Jane nang kagat-kagatin ng lalaki ang kanyang labi at lalo pa nitong pinalalim ang kanilang halikan. Hindi tuloy maiwasin ni Jane ang mga pahalinghing dahil sa halik ni Dindo. Lalo pa at ulan pero wala nang pakialam ang dalawa dahil mas malakas ang kabog ng kanilang mga puso
at rinig na rinig pa nila to. Ilang saglit pa ay kusang bumitaw si Dindo at agad pinagdikit ang kanilang noo. Kapwa pa sila hiningal hanggang sa bumalik sa normal ang kanilang paghinga. Goodness, babe. Gustong gusto pa kitang halikan. Pero hindi pwede. At baka saan pa mapunta ang lahat ng to? Saad ni Dindo habang nakatitig kay Jane. Napalunok pa si Jane at pilit ring tinititigan ang nagbabagang tingin ng lalaki. Nagustuhan ko rin ang halik mo, Dindo. Kaso nahihiya ako dahil hindi ako marunong at ikaw ang una kong halik. Talaga? Ibig mong sabihin, ako yung kauna-unahang lalaki? Oo, sa maniwala ka man o hindi. Pero umabot na ako ng 24 anyos at bago lamang sa akin ang ganito. Huminga na lamang ng malalim si Dindo at muling sinakop ang labi ni Jane. Sa oras na yon, kusa nang gumalaw ang kamay ni Dindo at napahawak pa to sa bewang ng dalaga. Habang nakaupo ang binata, ay dahan-dahan niya namang pinaupo sa kanyang ibabaw si Jane. Tuloy lamang ang kanilang halikan at unti-unti rin nakukuha ni Jane kung paano sagutin ang bawat halik ni Dindo sa kanya. Ilang saglit pa'y napapayad si Jane nang hawakan ni Dindo ang kanyang dibdib. Napakagat tuloy si Dindo sa kanyang bandang liig habang kinikiliti ang dibdib ng dalaga. Napasabunot pa si Jane sa buhok ni Dindo at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Maya-maya pa'y kapwa na sila walang saplot sa katawan at naiiwan lamang ay ang kanilang panloob na damit. At kahit sobrang lakas ng ulan at hangin, ay hindi man lamang sila nakaramdam ng ginaw dahil sobrang init ng kanilang katawan. Napatingin pa si Dindo kay Jane bago nito sinakop ang dalawang bundok ng dalaga. Hindi na nakilala ni Jane ang kanyang sarili dahil kusa pa siya nga napapahalinghing tuwing kinagat-kagat ni Dindo ang kanyang dibdib. Maya-maya pa'y dahan-dahan siyang pinahiga nito sa sahig habang tuloy pa rin ang paglalaro nito. Kusang binitawan ni Dindo ang kanyang dibdib at bumabato sa bandang tiyan kaya napapatid na naman ang dalaga. Napasinga pa si Jane nang biglang binaba ni Dindo ang kanyang suot na panty. Maya-maya pa'y basta na lamang binalibag ni Dindo ang kanyang panty at agad tong lumangoy sa kanyang perlas. Bigla tuloy napasingap si Jane at akmang tatayo na sa kiliting nararamdaman. Ngunit agad siyang napigilan ni Dindo kaya napahiga siyang muli. Kagat ni Jane ang kanyang labi habang patuloy na nagbibigay ligaya sa kanya si Dindo. Ilang saglit pa ay naramdaman na ni Jane na parang masisabog na sa kanyang bandang ibaba kaya mabilis niyang pinakyat si Dindo at siya nang balik sa labi nito. Teka lang, Jane. Hindi pa ako tapos. Huwag mo nang tapusin at baka makaihi na ako eh. Sobrang nakakiliti kaya, Dindo. Normal lang naman yan eh. At teka. Babalik na sana ng lalaki ang perlas ni Jane nang pigilan siya nito. Nagulat tuloy siya nang biglang magpalit ang kanilang pwesto at si Jane na ngayon ang nasa kanyang ibaba. Napatulala si Dindo nang gayahin siya ni Jane habang binababa nito ang suot niyang hindi tuloy mapigilan ni Dindo ang kanyang espada at galit na galit to sa harap ng mukha ni Jane. Jane, galit na si Junior oh. Baka hindi mo kakayanin. Kaya ko. Turuan mo ako. Napapikit na lamang ng mamata si Dindo nang biglang sakupin ni Jane ang kanyang espada gamit ang bibig ng dalaga. Bago kay Dindong ginawa ni Jane, kaya hindi nito mapigilan ang sarili na hindi mapahawak sa ulo ni Jane. Napakura pa siya nang biglang mabilaukan ng dalaga kaya mabilis nitong pinatigil. Ngunit ngumiti lamang si Jane at bumalik muli sa paglalaro ng kanyang espada na para bang isa itong lollipop. Ilang saglit pa ay tumigil na si Jane at agad ring pumwesto sa ibabaw ni Dindo. Sure ka, Jane? Kaya mo dyan sa taas? Pwede naman kasing ako dyan eh. Hindi. Kaya ko to. Hindi naman pwedeng ikaw na lang gagalaw lahat. Napakagat labi na lamang si Dindo at muling humalik sa labi ni Jane. Hindi siya nagsisawa sa maninipis na labi ng dalaga, lalo pat gustong gusto niya to kahit nung unang kita niya palang kay Jane. Ang totoo ay wala naman sanang planong kidnapin ni Dindo si Jane
dahil puro mga bata lamang gusto ng kanyang boss. Pero nagbago ang kanyang isip nang makita kung gaano kaganda ang dalaga, kahit pa iyak lamang to ng iyak sa kanyang harapan. At ngayong unti-unti niya na itong nakikilala, ay kusang nahulog ang loob niya rito. Ilang saglit pa'y naramdaman na ni Dindo ang paggalaw ni Jane sa kanyang ibabaw at kitang-kita niyang nahihirapan to. Napangiti na lamang si Dindo at bigla na lamang silang nagpalit ng pwesto. Let me do the rest, babe. Dahan-dahan ang galaw ni Dindo habang pilit itong ipinapasok sa loob ni Jane ang kanyang mahaba at malaking espada. Tumulo tuloy ang luha ni Jane dahil sa sakit na nararamdaman. Pakiramdam niya ay may malaking nasira sa loob ng kanyang tiyan dahil sa espada nito. Maya-maya pa'y napahigbi na lamang ito nang tuluyang mapasok ni Dindo ang kanyang kaloob-looban. Agad na napatigil si Dindo at hinaga ng buong mukha ng dalaga. Sorry, I'm so sorry. Hindi ko alam na sobrang sikip mo pala talaga. Tumango lamang si Jane at bigla na lamang kumalma ng halikan ni Dindo ang kanyang labi. Dahan-dahan at puno ng pagmamahal na parabang isa siyang babasaging kristal na hindi pwedeng mabasag ni Numan. Biglang naglaho ang sakit na nararamdaman ni Jane sa kanyang pagkababae at napalitan niyo ng kiliti nang dahan-dahang gumalaw si Dindo habang hinahalikan siya. Hindi mapigilan ni Jane na sagutin ang bawat halik nito at napapahaplos na lamang siya sa buhok hanggang sa likuran nito. Sobrang say ni Jane ng mga oras na yun. Hindi niya lubos maintindihan pero sobrang gaan ang kanyang pakiramdam kahit sobrang bigat ni Dindo sa kanyang ibabaw. Ilang saglit pa ay kusang bumilis ang galaw ng lalaki at napakapit pa rito si Jane dahil pakiramdam niya ay parang masisira na ang buong bahay dahil sa kanilang dalawa. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay sabay pa silang napahalinghing nang sabay rin nilang narating ang langit. Napayakap na lamang sila sa isa't isa nang tuluyan silang mawala ng lakas. Kailangan na ka nang iuwi sa lalong madaling panahon, Jane. Kailangan ko nang humarap sa mga magulang mo. Lalo na ngayong may nangyari sa ating dalawa. Hindi ako nagmamadali, Dindo. Ang mas nagugustuhan ko na rito sa poder mo kaysa sa bahay. Hayaan mong makasama ka muna rito ng ilang araw bago ako umuwi sa amin. Ikaw ang bahala, sweetheart. Dahil kakalas na rin ako sa grupo. Sa ayaw at sa gusto ng aking grupo. Gusto ko na magbagong buhay. Mula nang dumating ka sa akin. Napangiti na lamang si Jane at niyakap ng mahigpit ang mainit na katawan ng lalaki. Tumila na rin ang ulan sa labas kaya nakatulog na rin ang mahimbing ang dalawa sa sahig ng bahay. Kinabukasan ay hindi lumabas ang dalawa at inayos na lamang nila ang bubong ng bahay. Halos mapunit ang mukha nilang dalawa dahil panay lamang kanilang ngiti sa oras sa magtama ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang araw, napagtanto ni Jane na sobrang bait at maalalahinan nga talaga ni Dindo sa kanya. Tuwing umaalis ito, ay sinisigurado nitong busog at may pagkain siya sa mesa. Kay Dindo lamang niya naramdaman ang maging isang importanteng tao. At lalong kay Dindo lang niya naranasan ang isang pagmamahal na kailan may hindi niya naranasan sa kanyang mga magulang. Isang buwan ring nawala si Jane sa poder ng kanyang pamilya at wala man lamang siyang narinig na pinaghahanap siya ng mga to. Imbis na malungkot, ay natutuwa pa si Jane dahil makakasama niya pa ng matagal si Dindo. Hanggang sa isang araw, nagulat si Jane nang umuwi si Dindo sa bahay na kanilang tinitirhan na puno ng pasa ang mukha at katawan. Dindo? Ano nangyari sa'yo? Bakit may mga pasa ka sa mukha? Bakit madugo ang damit mo? Wala to, Jane. Nagkasagutan lang kami ng boss ko. Sinabi ko na titigil na ako sa pagtatrabaho sa kanya. Nagalit siya at muntik niya pang tapusin ang buhay ko. Pero wala to. Importante, nakatakas ako sa kanya. Paano kung puntahan niya tayo rito? Baka pinasundan ka nila, Dindo. Iyan din ang naisip ko habang pauwi ako rito. Kaya maghanda ka at iwan na natin ang lahat ng gamit. Aalis na muna tayo rito at iuwi na muna kita sa inyo. At maghahanap na lamang ako ng lugar kung saan pwedeng magtago. Ano? Ayoko. Ayokong uwi sa amin nang hindi ka kasama, Dindo. Baka mapano ka.
Ikaw ang iniisip ko, Jane. Kaya huwag nang maraming salita at tayo na. Hindi. Ayokong umalis rito hanggat hindi ka pumapayag na isama ako kung saan ka man magpunta. Mangako ka sa akin, Dindo, na hindi mo ko iiwan sa bahay at doon na lamang tayo magtago. Napilitan na lamang si Dindo na pumayag sa gusto ni Jane dahil pakiramdam niya darating na ang tauhan ng kanyang amo anumang sandali. Agad silang sumakay ng lumang sasakay ni Dindo at agad umalis ng lugar. Tahimik lamang sila sa buong biyahe at alerto naman ang lalaki sa oras na may makaengkwentro sila sa kalsada. Ilang oras pa ang lumipas, tinuro na nga ni Jane kung saan sila nakatira. Naabutan pa nilang kumakain ng buong pamilya ni Jane pagpasok nila sa loob. Nay, Tay, Wika ni Jane habang nakatingin sa dalawang matanda. Unang tumayo ang kaning ina at sinugod ng yakap ang dalaga. saan ka ba galing, anak? Hindi ka na bumalik dito sa bahay. Ang sabi ng mga kapatid mo na kidnap ka raw. Hindi po, Nay. Sumama po ako kay Dindo. At ngayon nga po'y nagbalik na kami. Hindi pa man nakakasagot ang ginang, ay galit ang tumayong ama ni Jane at mabilis tong nakalapit sa dalaga. Bakit ka pa bumalik rito, ha? Hindi ka na sana bumalik at tuluyin ka na sanang sumama sa lalaking yan. Tay, hindi po. Makinig po kayo sa akin. Bakit ako makikinig sa babaeng basta na lamang iniwan ng mga kapatid sa lansangan, ha? Gumagawa-gawa pa sila ng kwento na kidnap ka. Bakit buhay ka pa? Agad din napaiyak si Jane at mabilis namang humawak si Dindo. Magsasalita na sana ang binata nang biglang tumayo ang dalawang bata at agad hinawakan ng kanilang ate Jane. Bitawan mo si ate! Bad ka! Tay, totoo pong nakidnap si ate Jane at ang lalaki niya nang kumuha sa kanya. Nakita po namin na sapilitan niya pong isinakay si ate sa kaning lumang sasakyan. Bad ka! Napasingap si Jane at napatingin kay Dindo na tahimik lamang habang nakatingin sa mga bata. Hindi niya ako kinuha, okay? Sumama talaga ako sa kanya. Huwag kayong magalit sa Kuya Dindo ninyo. Puno ng pagtataka ang mukha ng dalawang bata, kaya galit muling sumugod ang kanilang padre de pamilya. Sa puntong yon, napagbuhatan na nga nito ng kamay si Jane, kaya nagulat ang lahat, lalo na si Dindo. Kung ganon, mas totoong mas pinili mo palang iwan kami ng pamilya mo at sumama sa isang lalaki. Bakit ka pa nagbalik kung gayon? Hindi ka namin kailangan dito. Tay, hindi po. Alam ninyo kung gaano kayo importante sa akin. Mahal ko ho ang mga kapatid ko. Tumahimik ka! Napapikit na lamang si Jane at hinintay na lamang pagdapo ng bakal na kamay ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Ngunit dahan-dahang napabuka ng mata si Jane dahil hindi niya naramdaman ang sampal ng kanyang ama. Doon na napasinghap si Jane dahil hawak-hawak na pala ni Dindo ang kamay ng matanda. Dindo, bitawan mo si tatay. Hindi. Hindi ko siya bibitawan hanggat mangako siyang hindi niya idadaan sa dahasang pakikipag-usap sa'yo, Jane. At sino ka sa tingin mo, ha, lalaki? Wala kang pakialam kung sasaktan ko yung babaeng yan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw ni Jane umuwi rito. Dahil may kasama para silang demonyo dito sa bahay. Abay, bastos ka. Akmang susuntukin na ng matanda si Dindo, pero isang ilag lamang ang binatay na tumba na agad to. Gulat na gulat si Jane, pati na ang kaning ina at mga kapatid sa nangyari, at agad nilang pinagtulungang makatayo ang kanilang ama. Hindi kami naparito para lang saktan niyo, sir. Andito sana ako para humingi ng tawad sa ginawa ko sa anak ninyo. Totoo pong kinidnap ko si Jane, pero binago niyo pong pananaw ko sa buhay at nagbago na ako ngayon. Naas ko rin sanang ibalik siya sa inyo at hihingi ng permiso na ligawan siya. Ngunit nagbago ng aking isip. Hindi ako makakapayag na iwanan dito si Jane, lalo pat nakikita ko kung paano niyo siya saktan na para bang hindi niyo siya anak. Isasama ko na lamang si Jane sa lugar kung saan man ako mapadpad. Hindi kailangan ni Jane ng mga magulang na sinasaktan siya at hindi man lang kayang ipagtanggol. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Jane at dahan-dahang humawak sa kamay ni Dindo. Dindo,
Salamat sa pagmamahal at pag-aalala. Pero hindi ko pwedeng iwan ng mga magulang at kapatid ko. Ayoko ring mawalay sa'yo. Kaya please, dito ka nilang sa amin. Hindi yan ang mangyayari, sweetheart. Ayokong makasama sa iisang bahay ang tatay mo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita pipiliting sumama kung gusto mo makasama ang pamilya mo. Dahan-dahang tumayo ang ama ni Jane at galit pa rin tumingin sa dalawa. Kung aalis ka, isama mo ang babaeng yan. Hindi ko yan pipigilan. Lalo't hindi ko naman talaga siya anak. Umalis ka rito, Jane. Hindi kita kailangan. Galit ako sa'yo dahil binuntis ng di kilalang lalaki ang nanay mo. Ipinagbubuntis ka niya kahit kasal na kaming dalawa. Isa kang bastardo para sa akin. Nestor, tumahimik ka. Tumigil ka na. Gulat na gulat si Jane sa kaning narinig. Ngayon lamang niya nakitang sumagot ang kaning ina sa kaning ama. Mas lalo pang nagulat si Jane sa kaning nalaman at kitang-kita niya sa mukha ng matanda na hindi to gumagawa lamang ng kwento. Nanginginig ang kaning buong katawan na lumapit sa kaning ina na nagsimula nang umiyak. Nay, totoo po ba? Totoo bang sinasabi ni tatay? Kaya ba palagi na lamang niya ako sinasaktan? Hindi niya pala ako tunay na anak. Bunga ho ba talaga ako ng pananamantala ng lalaki sa inyo? Nay, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Anak, hindi. Huwag kang makinig sa tatay mo. Hayaan mo siya. Sabihin niyo sa akin ang totoo, Nay. Matagal ko na pong napapansin na ibang turing ni tatay sa akin. Madali lamang sa kaning saktan ako. At sa tuwing sinasaktan ako ni tatay, tahimik lamang kayo na para bang normal lamang nasaktan ako ng sarili kong ama. Jane, anak, hindi. Hindi totoo yan. Anak ka ng tatay mo. Napaiyak na lamang si Jane at dahan-dahang lumayo sa kaning ina. Agad siyang lumapit kay Dindo na awang-awang tumingin sa kanya. Alam niyo po ba kung bakit matagal akong hindi bumalik sa inyo, Nay? Tay, dahil kay Dindo, masaya ako sa poder niya. Si Dindo lang nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga na kailan may hindi ko naramdaman sa inyo rito. Nagkaroon ako ng sapat na panahon para magpahinga sa piling ni Dindo. At ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Dahil hindi pala ako tunay na anak ni tatay. Kaya wala siyang pagmamahal na nararamdaman sa akin. Tama lang sigurong umalis na lamang ako rito at magpapakalayo-layo sa inyo. Huwag anak, huwag mo kaming iwan at huwag kang sasama sa lalaking kumidnap sa'yo. Hindi, Nay. Handa akong sumama kay Dindo dahil mahal niya ako. Mas kakampihan ko pang tinatawag mong kidnapper kaysang makasama ang tatay kung hindi ko naman pala totoong tatay. Mahigpit na hinawakan ni Dindo ang kamay ng dalaga at seryosong tumingin sa ina nito. Kung sa tingin niyo ay masama po akong tao, sa trabaho ko na iniwat tinalikuran ko na ngayon. Ano na lamang tawag sa asawa niyong nananakit sa anak ninyo? Hindi nga kayo humingi ng tulong sa mga polisi nang mawala si Jane? Ibig sabihin, wala rin kayong pakialam sa kanya kahit pa ikaw ang ina. Huwag kayong mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko pong anak ninyo. Ipaparamdam at ipapakita ko sa kanya ang tunay na pag-ibig na kailanman ay hindi nyo na ibigay sa kanya. Napahagulhol na lamang ang ina ni Jane at wala nang magawa nang lumabas na sa kanilang bahay ang dalawa. Napaiyak na rin si Jane nang makapasok sila sa loob ng sasakyan ni Dindo at napayakap na lamang to sa binata. Tahimik naman si Dindo habang tinatapik-tapik ang likuran niya. Iiyak mo lang lahat, Jane. Nandito lamang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan at hindi na rin kita ibabalik sa mga magulang mo. Nasa tamang edad ka na rin naman para magdesisyon. Huwag ka na rin mag-alala sa mga kapatid mo. Dahil nakikita kong hindi sila pababayaan ng ina mo. Sa ngayon, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Maraming salamat, Dindo. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kung wala ka sa tabi ko. Hindi ko rin alam kung saan ako patutungo kung hindi kita nakilala. Tahan na, Jane. Tahan na. At nasasaktan nila ako kapag nasasaktan ka. Nang kumalma si Jane, ay agad rin silang umalis palayo sa bahay ng dalaga. Hinayaan na lamang ni Jane si Dindo kung saan man siya gustong dalhin ito. Buo nang pasya niyang sisama sa lalaki, lalo pat wala naman siyang aasahan sa kaning ina na walang ibang ginawa
kundi ang hayaan siyang saktan ng asawa nito. Nakarating sila sa isang liblib na lugar, malayo sa syudad. Tahimik silang lumabas ng sasakyan at napapikit si Jane nang tumama sa kanyang muka ang malamig na simoy ng hangin. Ang tahimik dito, Dindo. Malayo sa gulo at sa mga tao. Tama ka, Jane. Dito na muna tayo pansamantala. Huwag kang mag-alala. Talahanap ako ng matitira natin pagkatapos nito. Sa ngayon, dito na muna tayo titira. Sa isang maliit na bahay sila pumasok. Hindi na nagtanong pang dalaga kung kaninong bahay ang kanilang pansamantalang titirhan. Tahimik lamang siyang naupo sa isang tabi habang naglilinis si Dindo sa loob ng bahay. Gabi na nang matapos si Dindo at saka pa niya tinawag si Jane para maghapunan. 8:00 na ng gabi at magkatabi na silang nakahiga sa sahig ng bahay. Napansin ni Jane ang pananahimik ng binata kaya lumingon siya rito. Anong iniisip mo? Naisip ko lang kung anong buhay mo kung hindi kita dinalar sa bahay ko. Pasensya ka na kung nakalayo ka nga sa bahay ninyo pero sa gantong bahay naman kita dinala. Huwag mo nang isipin yung Dindo. Ang importante sa akin ngayon, makasama ka. Nagpapasalamat nga ako sa iyo Dinakilala kita at nagkaroon ako ng pag-asang makalabas sa pamilya ko. Alam mo bang gustong gusto ko nang matapos ang paghirap ko sa kanila, lalo na kay tatay. Huwag kang mag-alala at wala namang problema sa akin kahit dito na tayo tumira. Maraming salamat at kinampihan mo ako laban sa mga magulang mo. Kahit alam mo naman talaga na kinidnap kita, kapalit ng iyong dalawang kapatid. Mahal na mahal kita, Jane. Binago mo ang buhay ko mula nang dumating ka sa akin. Mahal din kita, Dindo. Hindi ko man ito napaghandaan pero masasabi kong swerte rin ako makilala ka. Kahit hindi magandang una nating pagkikita, ay alam kong mahal pa rin kita. Agad naglapat ang labi ng dalawa. Kusang yumakap si Jane kay Dindo at pinalalim pa ang kanilang halikan. Ilang saglit pa ay napasingap na si Jane nang bumaba si Dindo sa kanyang leeg hanggang sa kanyang dibdib. Muli ay napapaliyad na lamang si Jane habang binabaybay ng halik ni Dindo ang kanyang buong katawan niya. Kahit madilim sa lugar kung saan sila nakahiga, ay hindi ito naging hadlang para hindi nila maipadama sa isa't isa ang init ng kanilang nararamdaman. Sabay pa nilang tinanggal ang kanilang mga suot na damit at napangiti pa ang mga mata ni Dindo nang masilayang muli ang magandang katawan ni Jane. Napahaplos pang binata sa mukha ng dalaga bago to siniil muli ng halik. Maya-maya pa'y naging isa muli ang kanilang mga katawan. Saksi ang 4 na sulok ng maliit na bahay sa kanilang mainit na labanan. Hindi pa nakontento si Dindo at bigla na lamang pinatayo si Jane at agad pinatalikod. Napahiyaw na lamang ang dalaga nang isa agad ni Dindo ang espada nito sa ilalim ng kanyang pagbabae. Wala nang pakialam si Jane kung may makakarinig pa sa kanya dahil nakahalo na ang sakit at sarap sa kanyang pakaramdam habang binabayo siya ni Dindo patalikod. Ilang saglit pa ay nawala na nga ng lakas ang dalaga dahil nauna na itong labasan at napakapit na lamang sa dingding ng bahay. Habang si Dindo naman ay tuloy pa rin sa pagbayo at pabilis ng pabilis na parang sumasali to sa karera. Hindi naman nagtagal ay narating na nga rin ni Dindo ang ulap at napahalik na lamang sa leeg ng dalaga. Mahal kita, Jane. Mahal na mahal kita. Ganon din ako, Dindo. Mahal na mahal kita. Maging sino ka man. Hubot-ban na humiga ang dalawa sa sahig na tanging damit lamang nilang ginawang higaan. Magkayakap sila sa gitna ng madilim na lugar na tanging buwan lamang nagsisilbi nilang ilaw. Hindi naman sila nakadama ng lamig, lalo pat parehong mainit ng kanilang mga katawan. Payapa silang pumikit at hinayaang lamunin sila ng antok. Kinabukas ay napangiti pa si Jane nang maramdaman ng espada ni Dindo na pasimping tumutusok sa kanyang likuran. Napailing pa siya nang makita nga nagtutulog-tulugan ng lalaki kahit alam niyang gising to. Gising na po. Mataas ang sikat ng araw at wala pa tayong ni isang gamit. Tulog pa tayo, babe.
Lamang tayo nakatulog ng to kahimbing eh. Anong matulog pa tayo? Gising na kasi. At gising na nga tong junior mo. Natatawa na lamang si Dindo at dahan-dahang tumayo mula sa pagkakahiga. Good morning. Kamusta ang tulog mo? Masakit bang katawan mo? Hindi naman. Masarap kaya ang tulog ko dahil may isang poging nakayakap sa akin. Good. Tara na. At may talon malapit dito. Doon na tayo maligo. Paano mo pala nalaman ang lugar na to? Dito kami tumira. Nang buhay pa ang aking mga magulang. Lumuwas lamang ako ng Manila nung mag-isa lamang ako rito. Hayaan mo. At aalis ako mamaya. Bibili ako ng gamit natin dito. Dito na muna tayo titira hanggang kailan natin gusto. Tumango na lamang si Jane at kumapit na kay Dindo. Hubot-hubad pa rin silang lumabas ng bahay at kaagad silang tumungo sa talon kung saan malapit lamang sa kanilang tinitirahan. Tuwang-tuwa pa ang dalaga habang lumalangoy sa tubig at masayang-masay sila na para ba silang dalawa lamang ang natitirang tao sa mundo. Hindi tuloy mapigilan ng dalawa na maging isa muli ang kanilang katawan sa ilalim ng tubig. Matapos may mangyari sa kanila, ay agad din nilang tinapos ang pagligo at umalis na rin agad si Dindo para bumili ng mga damit at iba pa nilang gamit ni Jane. Habang si Jane naman ay muling nilinisan ng maliit na bahay at napangiti pa siyang makita na sobrang ganda pala ng bahay at bungalow style pa to. Sapat na at kontento na si Jane sa ganung bahay basta't kasama niya rito ang kanyang mahal na si Dindo. Biglang sumagi sa kanyang isipan ng kanyang dalawang kapatid. Nalulungkot siya para sa mga to pero alam ni Jane na hindi ito pababayaan ng kanyang ina. Naisip niyang tama si Dindo. Kailangan niya ring isipin ang kanyang sarili bago ang iba. At ngayon sigurado na si Jane na hindi na siya babalik sa dating buhay kung saan palagi na lamang siyang sinasaktan ng kanyang kinikilalang ama. Di bali lang mamuhay akong malayo sa syudad. Basta tahimik ang buong lugar kung nasan man ako ngayon. Ang importante ay hindi ako nasasaktan ni Dindo. Sapat na yun sa akin. Alam ni Jane na tulad niya ay hindi mayaman ang lalaking kanyang minamahal pero wala na siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay mamuhay ng matiwasay at puno ng pagmamahal. At alam niyang kay Dindo lamang ito mararanasan. The End. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat, Amping! Alright mga kakulay, maraming salamat po sa pakikinig. Ang ganda ng story, right? Ay nako, kawawa naman si Jane. You know, iba't ibang kulay talaga ng buhay. At least may Dindo siya na magmamahal sa kanya ng buong buo at hindi siya pababayaan or sasaktan. Ay, salamat naman. Ang ganda talaga ng story. Alright mga kakulay, shout out time. Alright, first stop. Shout out to Marcelisa Gahangop from Paris, France. Hello po. Shout out to Annalisa Official TV from Singapore. Hello. Shout out to Micah Sebastian from Zamboanga City. Hello po. Shout out to Dulcissima Corvera from Surigao. Also, shout out to Angelina Bituin from Gentry, Cavite. Hello po. Shout out to Roberto Manalo from Wilmington, USA. Hello po. Shout out to Perlita Carenga from Batangas. Hello po. Shout out to Luzminda Serio. Hello, maraming salamat. Shout out to Anna Mel. Hello po. Shout out to Aiza de Mesa Melares. Hello po, kumusta? Also, shout out to Laris Dizon. Hello po. And shout out to Cecilia De Leon. Also, shout out to Eduardo Paragas. Hello po. And also, shout out to Christine Tintin. Hello, maraming salamat sa comment mo. Also, shout out to Fes Samil.
Also, shout out to Merlin Tubalde and also to Malu Mundane. And last but not the least, shout out to Rosalie from Hong Kong. Hello, maraming salamat. And to all na hindi na-mention, i-mention ko na lang kayo sa next upload. Ang dami kasi, but I wrote it down. Noted po kayong lahat. Lahat kayong nagka-comment here. Alright? Okay, as always, thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Miss Rui. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.